Isinuko niya ang lahat para sa pag-ibig. Isinampal sa kanya ang katotohanan, habang ang asawa niya'y nagpapakasasa sa tagumpay na siya ang lumikha. Siya'y itinapon sa lansangan na parang basura. Wala kang kwenta, ang huling salitang kanyang narinig. Ngunit mula sa abo ng pighati, isang reyna ang muling isisilang. At sa kanyang pagbabalik, sino ang luluhod para humingi ng awa? Ngayong aprobado na ang Paraiso Project, wala nang silbi dito ang babaeng yan. Itapon mo na, Marcos. Ang tinig ni Doña Carmen, matalas at walang anumang bahid ng emosyon, ay tila isang malamig na hangin na gumapang mula sa sala patungo sa kusina. Tumagos ito sa likod ni Isabela. Mas malamig pa sa bakal ng kutsilyong hawak niya. Nakatayo siya roon, sa harap ng kalan, abala sa paghahanda ng kare-kare. Ang paboritong ulam ni Marcos, ang samyo ng nilutong mani at bagoong, ay nagpapaalala sa kanya ng mga unang taon nila noong mayroon pang ngiti sa mga labi ng kanyang asawa sa tuwing uuwi ito. Ito sana ang magiging salo-salo nila para sa tagumpay. Ang tagumpay na pinagpuyatan niya, iginuhit sa bawat piraso ng papel at binuo sa loob ng kanyang isipan habang ang lahat ay natutulog. Ang tagumpay na hindi kailanman nakapangalan sa kanya. Kusang huminto ang kanyang kamay sa paghiwa ng sitaw. Ang tunog ng kumukulong sarsa sa palayok ay biglang naging isang nakabibinging ingay. Tila ba ang bawat sulok ng marangyang kusinang yon? Ang mga kumikinang na granite countertop, ang mga imported na kasangkapan, ay nangungutya sa kanyang abang kalagayan. 4 na taon. 4 na taon ng pagtitiis, ng paglunok ng masasakit na salita, ng pagsasantabi sa sariling mga pangarap para lamang maging karapat-dapat sa apelyidong Trin. Isang matunog na kalansing ang pumunit sa katahimikan. Ang kutsilyo ay bumagsak mula sa kanyang namamanhid na kamay at lumikha ng isang maliit na guhit sa makintab na sahig. Hindi man lang niya naramdaman. Ang init mula sa kalan ay hindi na niya pansin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan na nagsisimula sa kanyang dibdib, kung saan tila may isang malaking tipak ng yelo ang ipinukpok at ngayon ay unti-unting kumakalat sa bawat ugat niya. Bumukas ang pinto ng kusina. Si Doña Carmen, sa kanyang eleganteng bestida at kwintas na perlas, ay pumasok na may ngiting tagumpay sa mga labi. Hindi siya nag-iisa. Nasa likod niya si Marcos, ang kanyang asawa, na nakatayo na parang isang estatwa. Ang muka ay blangko. Ang mga mata ay umiiwas sa kanya. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Doña Carmen ang isang folder sa ibabaw ng mesa sa gitna ng kusina. Ang puting folder ay dumulas at huminto mismo sa tabi ng mangkok ng mga hiniwang talong. "Pirmahan mo na yan," utos ng matanda. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. "Aalis ka sa pamamahay na ito ngayong gabi. Walang dala kahit ano. Ang 4 na taon na kinupkop ka namin ay sapat ng kabayaran para sa utang na loob ng pamilya mo." Dahan-dahan, ibinaling ni Isabela ang kanyang mga mata mula sa biyanan patungo sa asawa. Hinanap niya ang anumang bakas ng pagtutol, ng awa, kahit isang kibot lang ng labi na magsasabing hindi totoo ang lahat. Ngunit wala. Si Marcos ay isang estranghero na nakatitig sa isang punto sa dingding sa likod niya. Tila ba si Isabela ay isang muebles na matagal nang dapat itapon. Sa loob ng folder, naroon ang mga papel ng diborsyo at sa ilalim ng pangalan ni Marcos, naroon na ang isang pamilyar na pirma. Isang pirma na minsan niyang minahal, isang pirma na sumira sa kanyang buong mundo. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. May mga sakit na masyadong malalim para daanin sa luha. Ang huling alaala niya sa loob ng bahay na yon ay ang marahas na pagkakahawak sa kanyang braso. Kinaladkad siya palabas ng mga katulong sa utos ni Doña Carmen. Ang suot lamang niya ay ang kanyang lumang pantulog na duster. Wala siyang pitaka, wala siyang sapatos. Narinig niya ang marahas na pagsara ng dambuhalang gate na bakal. Ang tunog niyon ay isang hatol, isang tuldok
sa kabanata ng kanyang buhay na akala niya ay isang fairy tale. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ginigising siya sa masakit na katotohanan. Doon, sa labas ng mansyon ng mga Trin, sa gitna ng kadiliman at rumaragasang ulan, napaluhod si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay walang magawang nakakuyom sa basang semento. Wala nang natira sa kanya. Itinapon siya matapos pakinabangan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi mula sa sakit, kundi mula sa isang bagong binhi ng galit. Ganito lang ba talaga ako magtatapos? Ang marahas na tunog ng pagsasara ng gate ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sigaw na nagsasabing wala na siyang babalikan. Hindi alam ni Isabela kung gaano siya katagal na nakaluhod sa basang semento. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos at ang kanyang manipis na duster ay matagal nang bumigat, nanlalamig at nakadikit sa kanyang balat. Ang bawat himay-himay ng kanyang kalamnan ay naninigas dahil sa ginaw. Ngunit wala siyang maramdamang anuman kundi ang isang malawak at hungkag na kawalan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, sinubukan niyang itukod ang mga kamay para tumayo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sa pagtayo niya, ang marangyang mansyon ng mga Trin ay tila isang dambuhalang halimaw na may mga ilaw na nagsisilbing mapanuring mata. Pinapanood ang kanyang kaawa-awang paglisan. Wala siyang direksyon, wala siyang patutunguhan. Ang tanging dala niya ay ang luma niyang telepono na nasa bulsa ng duster at ang iilang pirasong barya na naroon din. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Si Tia Elena, isang malayong kamag-anak ng kanyang ina. Bagamat hindi sila gaanong malapit, ito na lamang ang tanging kanlungan na naiisip niya. Gamit ang natitirang lakas, nagsimula siyang maglakad, walang sapin sa paa. Tinatahak ang madilim at basang kalye. Ang bawat tapak sa magaspang na aspalto ay isang paalala ng kanyang bagong katotohanan. Ang bawat sasakyang dumadaan ay sumasaboy ng maruming tubig, lalong nagpapabigat sa kanyang nararamdaman. Pagkaraan ng halos 1 oras na paglalakad, narating niya ang isang maliit na eskinita. Ang bahay ni Tia Elena ay naroon sa dulo, maliit at halos natatakpan na ng dilim. Nanginig ang kanyang kamay habang kumakatok sa pintong yari sa yero. Matagal bago ito bumukas, sumilip ang isang babaeng may kulubot ng mukha at nang makilala siya, ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng takot. Isabela? Anong nangyari sa'yo? Bulong ng matanda. Ang mga mata ay mabilis na gumagala sa paligid, tila natatakot na may makakita. Tia, pakiusap po. Kahit ngayong gabi lang. Halos hindi na makapagsalita si Isabela. Ang boses ay nanginginig dahil sa ginaw at pighati. Umiling-iling si Tia Elena. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng pinto. Hija, pasensya na. Hindi kita pwedeng patuluyin. Ang mga Trin, makapangyarihan sila. Baka kung anong isipin nila. Baka madamay pa kami. Pasensya na talaga. At bago pa man makasagot si Isabela, ang pinto ay muling isinara. Ang tunog ng trangka ay isa na namang sampal. Isa na namang pagsasara. Maging ang kapirasong pag-asang yon ay ipinagkait sa kanya. Walang nagawa si Isabela kundi ang tumalikod. Sa pagkakataong yon, wala nang luhang pumapatak. Tila naubos na ang lahat. Gamit ang baryang natitira, sumakay siya ng diip patungo sa isang lugar na alam niyang hindi siya hahanapin ni numan. Isang lugar na puno ng mga apartment na paupahan. Nakahanap siya ng isang maliit na kwarto sa isang luma at halos guguho ng gusali. Ang amoy ng alikabok at halumigmig ang sumalubong sa kanya. Ang kwarto ay sapat lamang para sa isang manipis na kutsyon sa sahig at isang maliit na bintana na may sirang rehas. Pero para kay Isabela, ito na ang kanyang palasyo. Ito ang kanyang kanlungan. Nang maisara niya ang pinto, doon lamang siya tuluyang bumagsak.
Sumandal siya sa magaspang na pader at dahan-dahang dumulas paupo sa sahig. Sa apat na sulok ng kwartong yon, sa katahimikan na binabasag lamang ng patak ng tubig mula sa tumutulong bubong, doon nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi na ito ang tahimik na pagtangis ng isang martir. Ito ay isang hagulgol na puno ng sakit, ng galit, ng pagkalito. Umiyak siya hindi lang dahil sa pagtataksil ni Marcus, kundi dahil sa gutom na kumakalam sa kanyang sikmura, sa ginaw na bumabalot sa kanyang mga buto, at sa katotohanang nag-iisa na lamang siya sa mundo. Kinapa niya ang kanyang bulsa at naalala ang telepono. Sinubukan niyang buksan ang kanyang banking app, umaasang meron pa siyang kahit kaunting naipon. Ngunit isang mensahe sa pula ang sumalubong sa kanya. Account frozen. Isa na namang suntok sa sikmura. Kinalkula nila ang lahat. Siniguro nilang wala siyang tatakbuhan, wala siyang makukuhanan. Ang kalupitan ng mga trin ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa awa. Nakatitig lamang siya sa screen ng telepono, ang isip ay blanko. Ano na ang gagawin niya? Paano siya magsisimula? Paano niya bubuhayin ang sarili? Habang siya ay nakalugmok sa sahig, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang matinis na tunog ang biglang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang lumang telepono ay tumutunog. Isang hindi pamilyar na numero. Sa pag-aakalang baka ito ay isang maling tawag, balak sana niyang huwag pansinin. Ngunit may kung anong nagudyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Mahina niyang sagot. Is this Miss Isabella Cruz? Tanong ng isang boses sa kabilang linya, formal at walang emosyon. I'm calling from St. Luke's Medical Center. We need to inform you that your mother, Mrs. Lilia Cruz, has been rushed to the emergency room. She had a severe heart attack. She is in critical condition and needs an immediate angioplasty procedure. Natigilan si Isabella. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang nanay ko? Yes, ma'am, patuloy ng boses. We need you to come to the hospital as soon as possible to sign the consent forms and also to settle the initial deposit for the procedure. We cannot proceed without it. Ang mga salita mula sa kabilang linya ay tila isang kidlat na humampas sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Ang ina niya, ang kaisa-isang taong natitira sa kanya sa mundo, sa isang iglap na wala ang ginaw, na wala ang gutom. Ang tanging naramdaman ni Isabella ay isang nag-aalab na takot na mas masahol pa sa lahat ng sakit na tiniis niya sa gabing iyon. Opo, pupunta na po ako. Narinig niyang sabi ng sariling bibig bago niya pa man namalayan. Hindi na niya ininda ang mga paa niyang walang sapin. Tumakbo siya palabas ng gusali, pabalik sa malawak na kalsada. Nagmamakaawa siyang pumara ng taxi. Ipinapakita ang iilang baryang natitira sa kanyang palad. Sa awa ng Diyos, may isang trooper na huminto at pumayag na isakay siya. Ang biyahe patungong ospital ay isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay humahalo sa kanyang mga luhang, hindi mapigilan. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Paano nangyari ito? Maayos pa ang kanilang huling pag-uusap. Masaya pa ito nang ibinalita niya ang tungkol sa tagumpay ng paraiso. Isang tagumpay na naging sanhi rin pala ng kanyang pagkasira. Pagdating sa ospital, ang malamig at artipisyal na hangin na amoy gamot ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang maruming duster at mga paang putikan ay isang malaking kontradiksyon sa makintab at puting sahig ng lobby. Hindi niya ito inalintana. Nagtanong siya sa nurse's station at itinuro siya sa emergency room. Doon, sa likod ng isang salamin, nakita niya ang kanyang ina. Nakahiga, napapalibutan ng mga makina, at may kung anong tubo na nakakabit sa bibig nito. Ang ritmikong tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso nito ay isang nakakakabang musika sa kanyang pandinig. Isang doktor ang lumapit sa kanya. Miss Cruz, I'm Dr. Alcaraz. Your mother is stable for now, but her condition is critical.
May malaking bara sa isa sa mga pangunahing ugat niya sa puso. We need to perform the angioplasty within the next few hours. Every minute counts. Tumango si Isabela, ang lalamunan ay tila may malaking bukol. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Lahat. Tumango ang doktor. Ngunit ang kanyang mga mata ay may halong pag-aalala. The procedure is costly. We need an initial deposit of 300,000 pesos. You can settle it at the cashier's office. 300,000. Ang mga salitang iyon ay parang isang pader na humarang sa kanyang harapan. 300,000. Ni 300 piso ay wala siya. Ang mga mata niya ay napako sa salamin, sa kanyang inang walang malay. Hindi niya hahayaang mamatay ito. Kailangan niyang lunukin ang kanyang dangal. Kailangan niyang ilibing pansamantala ang bawat piraso ng kanyang pagkatao na winasak nila para sa kanyang ina. Muli siyang lumabas sa ospital, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang patutunguhan ay malinaw. Ang mansyon ng mga Trin. Nang makarating siya sa gate, hinarang siya ng mga gwardiya. Hindi ka na pwedeng pumasok dito. Utos ni Doña Carmen. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Isabela, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Emergency po ito. Kailangan kong makausap si Marcos. Tungkol ito sa buhay at kamatayan. Ang pagpupumilit niya ay umabot sa atensyon ng isang katulong sa loob at makalipas ang ilang minuto, ang gate ay bahagyang bumukas. Pinapasok siya, ngunit hanggang sa may pinto lamang. Doon, sa sala, nakaupo si Doña Carmen, umiinom ng tsa, habang si Marcos ay nakatayo sa tabi nito, nakatingin sa malayo. Ano na namang kailangan mo? Tanong ni Doña Carmen, hindi man lang siya tinitingnan. Hindi pa ba sapat na pinalayas ka na? May kapal ng mukha ka pa ring bumalik? Doña Carmen, Marcos, nagsimulang manginig ang boses ni Isabela. Ang nanay ko po, nasa ospital. Inatake sa puso. Kailangan siyang operahan agad. Sa wakas ay tumingin si Marcos sa kanya. May kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata nito, ngunit mabilis ding nawala. At anong kinalaman namin dyan? Malamig na sagot ni Doña Carmen. Akala ko ba matalino ka? Problema mo yan, hindi problema ng pamilya Trin. Napaluhod si Isabela sa sahig. Ang mga luha ay muling bumuhos ng walang paalam. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Pakiusap. Tulungan niyo ako. Kahit pautang lang. Babayaran ko. Gagawin ko ang lahat. Babayaran ko hanggang sa huling sentimo. Maawa na kayo. Mamamatay ang nanay ko. Tumawa si Doña Carmen. Isang tawang walang kagalakan, puno ng pang-aalipusta. Tingnan mo nga naman, Marcos. Sabi ko na sa'yo, hindi kayang mabuhay ng babaeng yan kung wala tayo. Sandali pa lang siyang nawawala. Gagamitin na agad ang nanay niya para makahingi ng pera. Ang drama mo, Isabela, pero hindi na kami maniniwala sa'yo. Totoo po ang sinasabi ko. Sigaw ni Isabela. Marcos, maniwala ka sa akin. Tumingin si Marcos kay Isabela, ang mukha ay walang emosyon. Tumigil ka na, Isa. Tama na. Iyon lang. 2 salita na tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa kanyang puso. Kumuha ng ilang pirasong 1,000 piso si Doña Carmen mula sa kanyang pitaka. Hindi niya ito iniabot. Inihagis niya ito sa sahig, sa harap mismo ng nakaluhod na si Isabela. Ang mga papel na pera ay kumalat sa makintab na marmol. Ayan, sabi ng matanda. Pamasahe mo, para hindi mo masabing hindi ka namin tinulungan. Ngayon, umalis ka na. At wag ka nang magpapakita pa sa amin. Nakatitig lamang si Isabela sa mga piraso ng perang nakakalat. Ang pinakamalaking insulto, ang pinakamasakit na sampal. Mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Hindi niya pinulot ang pera. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga mata ay tuyo na. Tiningnan niya si Doña Carmen at pagkatapos ay si Marcos nang may isang bagong liwanag. Isang liwanag ng pagkaunawa. Isang liwanag na malamig at mapanganib. Tumalikod siya at naglakad palabas.
Iniwan ang mga piraso ng pera na parang mga basurang walang halaga. Nang muli siyang makalabas sa gate, mag-isa sa ilalim ng ulan, muling tumunog ang kanyang telepono. Ang ospital. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay mas apurado na. Miss Cruz, kailangan na po namin ng desisyon ninyo. Nagiging unstable na po ang lagay ng nanay niyo. Ang boses ng nurse ay patuloy na tumatagos sa telepono, ngunit para kay Isabela, ang mga salita ay isa na lamang malayong ugong. Ang mundo sa paligid niya ay tila umiikot. Ang ulan, ang mga dumadaang sasakyan, ang malamig na semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ay naglaho sa isang malaking kawalan. Nasa bingit ng kamatayan ng kanyang ina at siya ay nakatayo roon, inutil at walang kapangyarihan. Isang basahan na itinapon at ngayon ay pinipiga hanggang sa huling patak ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagkaparalisa, isang alaala ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Tila isang munting kandila sa gitna ng unos. Mahigit 1 taon na ang nakalipas sa isang charity event ng kumpanya ng mga train. Habang si Marcos at Doña Carmen ay abala sa pakikipagkilala sa mga importanteng tao, siya ay tahimik na nakatayo sa isang sulok, pinapanood ang lahat. Isang babae ang lumapit sa kanya. Isang babaeng may edad na ngunit may tindig na puno ng awtoridad at may mga matang tila nakikita ang kanyang kaluluwa. Ikaw ang may bahay ni Marcos Trin? Tanong noon ng babae. Opo, magalang niyang sagot. Alam mo, Hija, sabi ng babae habang nakatingin sa entablado kung saan ipinapalabas ang isang presentasyon tungkol sa plano ng paraiso. Nakita ko ang mga paunang disenyo ng proyektong yan. Ang gumawa niyon ay hindi isang simpleng arkitekto. Isa siyang henyo, isang artist. Ngumiti ito sa kanya. At pakiramdam ko, hindi ang lalaking nasa entablado ang henyong yon. Iniabot nito sa kanya ang isang business card. Ako si Flora Alcantara. Kung sakaling kailanganin mo ng isang taong makakakita sa tunay mong halaga, tawagan mo ako. Noon, itinago lang ni Isabela ang card sa isang lumang pitaka. Itinuring itong isang magandang papuri, ngunit hindi pinag-isipan ng malalim. Ngayon, ang alaala ng mga salitang iyon ay tila isang salbabida na inihagis sa kanya habang siya'y nalulunod. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahanap ang pangalan sa internet. Flora Alcantara, Tita Flor, ang nag-iisang may-ari at CEO ng Alcantara Holdings, isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na real estate development firms sa buong Asya. Isang alamat sa mundo ng negosyo. Wala nang natitirang kahihiyan sa kanyang katawan. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Dinukot niya ang telepono at halos hindi na makahinga habang hinahanap ang numero ng kumpanya. 11:00 na ng gabi. Isang himala kung may sasagot. Ngunit sa kanyang pagkagulat, isang boses mula sa executive line ang sumagot. Nagpakilala siya. Nakiusap na kung maaari ay makausap si Miss Alcantara na ito ay isang emergency. Makalipas ang ilang sandali ng nakakabinging paghihintay, isang pamilyar at kalmadong boses ang narinig niya sa kabilang linya. Isabela? Sa pagkarinig pa lang ng pangalan niya mula sa bibig ni Tita Flor, bumigay na ang lahat ng kanyang depensa. Ma'am, Tita Flor, humahagulgol niyang sabi. Kailangan ko po ng tulong. Ang nanay ko po, mamamatay na siya. Walang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Walang mga tanong kung bakit o paano. Isang salita lamang ang narinig niya, puno ng bigat at kasiguraduhan. Saan ospital? Ibinigay ni Isabela ang pangalan ng St. Luke's. Huwag kang aalis dyan, sabi ni Tita Flor. Papunta na ako. Hindi nagtagal. Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa harap ng ospital. Bumukas ang pinto at bumaba si Flora Alcantara. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na coat, ngunit ang aura ng kapangyarihan sa paligid niya ay hindi maikakaila. Sa likod niya ay isang assistant na may dalang malaking payong.
Ang unang ginawa ni Tita Flor ay hindi ang magtanong tungkol sa pera. Hinubad niya ang kanyang cashmere shawl at ipinatong ito sa nanginginig na balikat ni Isabela. Huminga ka ng malalim, Hija. Mahinahon niyang sabi. Dinala siya ni Tita Flor sa loob, dire-diretso sa opisina ng cashier. Sa isang pirma lamang sa isang tseke, ang problema sa 300,000 ay nawala na parang bula. Kinausap niya ang mga doktor, pinirmahan ang mga papeles bilang garantor, at inayos ang lahat. Nakatayo lamang si Isabela sa isang sulok, nakabalot sa mamahaling shawl. Pinapanood ang lahat na parang isang pelikula. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa isang salamin sa pader. Isang babaeng gusgusin, may putik sa mga paa, namumugto ang mga mata, at mukhang basang sisiw. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon, isang maliit na kislap ang nagsimulang mabuhay sa loob niya. Hindi pa ito pag-asa, kundi isang pagkilala na may isang taong nakita ang halaga niya nung mga panahong maging siya ay kinalimutan na ito. Nang maipasok na sa operating room ang kanyang ina, umupo sila sa tahimik na waiting area. Inabutan siya ni Tita Flor ng isang mainit na tasa ng kape. Salamat po. Bulong ni Isabela, ang boses ay paos. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Tinitigan siya ni Tita Flor, ang mga mata ay seryoso, ngunit may bahid ng awa. Ang utang na pera, madaling bayaran. Ang mahalaga ngayon ay ang nanay mo. Humigop siya sa sariling kape bago magpatuloy. Narinig ko ang nangyari. Ang balita sa mundo namin ay mabilis kumalat, Isabela. Ang pag-aproba sa paraiso at ang pagkawala mo sa mansyon ng mga Trin. Yumuko si Isabela, nahihiya. Huwag kang mahiya, matatag na sabi ni Tita Flor. Dapat sila ang mahiya. Sila ang mga magnanakaw na kumuha ng obra maestra mo at itinapon ng artist. Itinabi nito ang tasa at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang tingin na yon ay hindi tingin ng awa, kundi tingin ng isang investor na nakakita ng isang napakahalagang ari-arian na itinatapon na lamang sa basura. Magpagaling ang nanay mo, Isabela. Iyan ang uunahin natin, sabi nito. Ang boses ay naglalaman ng isang pangako at isang utos. Pagkatapos, kapag handa ka na, tayo naman ang mag-uusap. Dahil ang lahat ng talino, lahat ng galing, lahat ng pangarap na sinayang at ninakaw nila sa'yo, sa akin mo na ngayon ibubuhos. Ang mga oras na lumipas sa waiting area ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa kawalan. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay isang mabagal na pagtibok ng kaba sa dibdib ni Isabela. Nakaupo siya roon, nakabalot pa rin sa shawl ni Tita Flor, habang ang babaeng dumamay sa kanya ay nanatiling tahimik sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita ng marami, ngunit ang presensya nito ay sapat na, isang matatag na pader na masasandalan sa gitna ng unos. Sa wakas, pagkaraan ng halos 4 na oras, bumukas ang pinto ng operating room at lumabas si Dr. Alcaraz, tinatanggal ang kanyang surgical mask. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may ngiti. The operation was a success, anunsyo ng doktor. Nagawa naming alisin ang bara. Stable na ang nanay ninyo. She's now in the recovery room. She'll need a lot of rest and monitoring, but she's out of danger. Ang mga salitang yon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Isabela sa buong buhay niya. Ang lahat ng bigat na pumipiga sa kanyang puso ay biglang gumaan. Hindi niya namalayan, ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng labis na pasasalamat. Napahawak siya sa braso ni Tita Flor at marahan nitong tinapik ang kanyang kamay. Isang assistant ni Tita Flor ang dumating. May dalang isang paper bag. Sa loob, may isang set ng malinis na damit, isang simpleng blusa, pantalon, at isang pares ng tsinelas. Dinala siya ng assistant sa isang malinis na palikuran. Habang hinuhubad ni Isabela ang marumi at basang duster,
Ang damit na sumasagisag sa kanyang kahihiyan at pagkasira, pakiramdam niya ay para siyang naghuhubad ng isang luma at masakit na balat. Ang pagsusuot ng malinis na damit ay isang simpleng bagay, ngunit para sa kanya, iyon ang unang hakbang sa pagbawi ng sarili. Nang makalabas siya, sinalubong siya ni Tita Flor. "Hindi ka pwedeng bumalik sa tinutuluyan mo," mariin nitong sabi. "May isa akong maliit na condominium unit na hindi nagagamit. Doon ka muna mananatili." Dinala siya ng sasakyan ni Tita Flor sa isang mataas na gusali sa sentro ng lungsod. Ang unit ay hindi marangya, hindi tulad ng mansyon ng mga Trin. Ngunit ito ay malinis, maliwanag, at higit sa lahat, payapa. May isang maliit na kusina, isang simpleng sala, at isang kwartong may malambot na kama. "Magpahinga ka, Isabela," sabi ni Tita Flor. Ang boses ay malumanay na. "Ang assistant ko ang mag-aasikaso sa mga kailangan sa ospital. Bukas kita babalikan." Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, nahiga si Isabela sa isang malinis at mabangong kama. Hindi bilang si Mrs. Trin, na natutulog sa isang magarbong silid, ngunit may pusong puno ng takot. Ngayon, siya ay si Isabela Cruz, na natutulog sa isang simpleng kwarto, ngunit may kaluluwang nagsisimula ng humilom. Ang kanyang pagod ay napakalalim at ang kanyang pagtulog ay walang panaginip. Ngunit ito ang pinakamahimbing na tulog na naranasan niya sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, isang katok sa pinto ang gumising sa kanya. Si Tita Flor, may dalang almusal. Umupo sila sa maliit na mesa sa tabi ng bintana, kung saan tanaw ang abalang syudad sa ibaba. Hindi siya nito tinanong tungkol sa trabaho. Hindi siya nito hinimok na magplano ng paghihiganti. Sa halip, tinitigan siya nito ng may pag-unawa. "Ang unang trabaho mo, Isabela, ay ang maghilom. Alagaan mo ang nanay mo. At higit sa lahat, alagaan mo ang sarili mo. Kapag handa ka na, ang mundo ay maghihintay sa'yo. Pero sa ngayon, ang tanging tungkulin mo ay ang buuin muli ang mga pirasong sinira nila." Bago umalis si Tita Flor, nag-iwan ito ng isang susi at isang ATM Aribcomom card sa ibabaw ng mesa. Nang makita ni Isabela ang pagkunot ng kanyang noo, agad na nagsalita ang matanda. "Huwag mo itong ituring na limos. Isa itong salary advance. Unang sweldo mo para sa isang proyekto na ikaw mismo ang gagawa." "Proyekto po?" nagtatakang tanong ni Isabela. Ngumiti si Tita Flor. "Ang unang proyekto mo ay ang idisenyo ang sarili mong pagbangon." Umalis si Tita Flor. Iniwan si Isabela sa katahimikan ng apartment. Dahan-dahan, kinuha ni Isabela ang susi mula sa mesa. Ang malamig na metal ay tila may kakaibang bigat sa kanyang palad. Mas mabigat ito kaysa sa anumang diamanting singsing na isinuot niya noon, dahil ang singsing na yon ay simbolo ng isang hawla, ng pagkakakulong. Ngunit ang susing ito ang simbolo ng isang bagong pinto. Isang pinto na siya mismo ang magbubukas para sa isang buhay na siya na ang hahawak ng manibela. Sa unang pagkakataon, ang kanyang kamay na humahawak dito ay hindi nanginginig. Ito ay matatag. 2 taon ang lumipas na parang isang mabilis na agos ng ilog, tinatangay ang bawat piraso ng pait at dumi ng nakaraan. Sa loob ng isang malawak at modernong opisina, sa itaas na palapag ng Alcantara Tower, isang babae ang nakatayo sa harap ng malaking bintanang salamin. Hindi na ito ang babaeng gusgusin na lumuhod sa ulan. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaistilo. Ang kanyang suot na puting suit ay tila isang baluti ng kapangyarihan, at ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay puno ng takot, ngayon ay kasing talas na ng isang agila. Siya pa rin si Isabela, ngunit hindi na siya ang Isabela na kilala ng mga Trin. Sa ilalim ng gabay ni Tita Flor, muling binuhay ni Isabela ang kanyang talino. Hindi lamang siya nagtrabaho, siya ay nag-aral, nag-obserba at unti-unting naging kanang kamay ng pinakamakapangyarihang babae sa industriya. Sa bawat proyektong hinawakan niya,
Ang kanyang pirma ay naging simbolo ng tagumpay. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay na yon, may isang layunin siyang hindi kailanman kinalimutan. Ang paghilom ay hindi lamang tungkol sa paglimot, kundi tungkol sa pagbawi ng lahat ng ninakaw sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok si Tita Flor. May dalang isang folder ang matanda, ngunit ang nangiti sa mga labi nito ay may halong kakaibang kislap. Isabela, dumating na ang sandaling hinihintay natin. Simpleng sabi nito. Inilapag ni Tita Flor ang folder sa mesa. Sa loob nito ay ang mga ulat tungkol sa Paraiso Resort and Spa, ang proyektong pinakamamahal ng mga Trin. Ngunit ang mga numero ay hindi maganda. Ang mga balita sa pahayagan ay puno ng kontrobersya, mga bitak sa istruktura, mga investor na nagdedemanda, at ang banta ng pagkalugi ng buong korporasyon ng mga Trin. Bumagsak na sila, tita? Mahinang tanong ni Isabela. Ang boses ay kalmado at walang bahid ng galak, kundi isang malalim na pagtanggap sa tadhana. Halos, sagot ni Tita Flor habang umuupo. Hindi naintindihan ni Marcos ang pundasyon ng disenyo mo. Sinubukan nilang baguhin ang mga materyales para makatipid. At ngayon, ang lahat ay guguho na. Ang Global Equity Fund, ang pinakamalaking investor nila, ay nagpasya ng bawiin ang kontrol sa proyekto. At alam mo ba kung sino ang kinuha nilang lead consultant para ayusin ang lahat? Tumingin si Isabela sa kanyang mentor. Alam na niya ang sagot, ang Alcantara Group, pagpapatuloy ni Tita Flor. At ikaw, Isabela Cruz, ang ipapadala ko bilang kinatawan natin. Ikaw ang magpapasya kung ililigtas mo ang proyektong iyon o hahayaan mo silang mabaon sa utang at kahihihir. Nanatiling tahimik si Isabela. Ang kanyang isip ay bumalik sa gabing itinapon siya sa labas ng gate. Naalala niya ang lamig ng ulan, ang gutom, at ang pagmamakaawa niya para sa buhay ng kanyang ina na tinawanan lamang ni Doña Carmen. Naalala niya ang kawalan ng kibo ni Marcos habang siya ay kinakaladkad palabas. Kinuha niya ang folder. Ang bawat pahina ay puno ng mga pagkakamaling teknikal na madali niyang maitatama. Ang paraiso ay kanyang anak, ang kanyang likha. Masakit makitang sinira ito ng mga taong walang pagpapahalaga sa sining at katapatan. Handa ka na bang makaharap silang muli? Tanong ni Tita Flor. May halong pag-aalala. Hindi bilang isang asawa, kundi bilang ang babaeng magpapasya sa kanilang kinabukasan. Ibinaba ni Isabela ang folder at tumingin sa malayo. Sa loob ng 2 taon, ang galit niya ay hindi naglaho, kundi naging isang matitigas na brilyante, malamig, matibay at handang pumutol ng kahit anong humarang. Handa na po ako, tita. Sagot niya, ang boses ay matatag. Hindi po ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking pangalan at tungkol sa pagpapakita sa kanila na ang pinakamalaking pagkakamali nila ay hindi ang pag-alis sa akin sa kanilang buhay, kundi ang pag-aakalang hindi ko kayang mabuhay nang wala sila. Kinabukasan, isang malaking pagtitipon ang naganap sa boardroom ng Trin Corporation. Ang paligid ay puno ng tensyon. Si Marcos ay mukhang matanda na sa edad niya. May mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata at ang balikat ay tila pasan ang buong mundo. Si Doña Carmen naman ay pilit na nagpapanggap na matapang, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang humahawak sa pamaypay ay hindi maikakaila. Sino ang ipapadala ng Alcantara? Naiiritang tanong ni Doña Carmen sa kanilang abogado. 2 oras na kaming naghihintay. Wala silang respeto sa oras namin. Eksaktong pagkatapos ng mga salitang iyon, bumukas ang 2 malalaking pinto ng boardroom. Ang tunog ng mga takong sa makintab na sahig ay naglikha ng isang ritmo na tila marcha ng isang hukbo. Pumasok ang isang pangkat ng mga taga-Alcantara at sa gitna nila ay isang babaeng may taglay na aurang nakakatunaw ng hangin. Tumigil ang mundo ni Marcos nang magtama ang kanilang mga mata.
Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa labas ng kanyang dibdib. Isabela, bulong niya. Ang boses ay puno ng hindi paniniwala. Hindi ngumiti si Isabela. Hindi rin siya nagpakita ng galit. Lumapit siya sa dulo ng mesa, sa tapat mismo ni Marcus, at dahan-dahang ibinaba ang kanyang leather briefcase. Magandang umaga. Simula niya. Ang boses ay formal at professional. Tila ba kinakausap niya ang isang estranghero. Ako si Isabella Cruz, ang lead strategic consultant mula sa Alcantara Holdings. Nandito ako para suriin kung karapat-dapat pa bang iligtas ang kumpanyang ito o kung mas mabuting hayaan na lamang itong mamatay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay kasing bigat ng isang pader na unti-unting gumuguho. Ang bawat mata ay nakatuon kay Isabela na nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang tindig ay hindi natitinag kahit na nararamdaman niya ang matitinding titig ni na Marcus at Doña Carmen. Para kay Marcus, ang babaeng nasa harap niya ay tila isang multo mula sa nakaraan na nabuhay muli sa isang mas nakakatakot at mas makapangyarihang anyo. Isabela? Muling bulong ni Marcus. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kalituhan. Paano? Anong ibig sabihin nito? Bago pa man makasagot si Isabela, ang matinis na boses ni Doña Carmen ang bumasag sa tensyon. Tumayo ang matanda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Is this some kind of a sick joke? Bulyaw ni Doña Carmen habang dinuduro si Isabela. Saan ka kumuha ng kapal ng mukha para pumasok dito at magpanggap na kung sino? Isang hamak na katulong na pinalayas namin. Ngayon ay babalik at magsasabing siya ang magliligtas sa amin? This is ridiculous. Marcus, tawagan mo ang security. Paalisin ang babaeng ito. Hindi kumibo si Isabela. Sa halip, ang kanyang assistant na si Paulo ang humakbang pasulong at naglapag ng isang opisyal na dokumento sa gitna ng mesa. Doña Carmen, malumanay ngunit mariing sabi ni Paulo. Iminumungkahi kong basahin ninyo muna ang liham na ito mula sa Global Equity Fund at Alcantara Holdings. Miss Isabella Cruz is the appointed lead strategic consultant for the Paraiso Project Recovery Mission. Any attempt to obstruct her work or disrespect her position will result in the immediate withdrawal of all remaining funds and a formal lawsuit for breach of contract. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Doña Carmen. Dahan-dahan siyang naupo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat salita sa dokumento. Si Marcus naman ay nanatiling nakatitig kay Isabela. Tila sinusubukang hanapin ang bakas ng asawang dati ay yumuyuko sa bawat salita niya. Isa, bakit hindi mo sinabi? Mahinang tanong ni Marcus. Dito na sa wakas ay tumingin si Isabela ng diretso sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon, walang galit, walang lungkot. Tila ba tinitingnan niya ang isang piraso ng sirang muebles. Hindi ako nandito para sa mga personal na tanong, Mr. Trin. Formal na sabi ni Isabela. Nandito ako para sa trabaho at sa nakikita ko sa ulat ng inyong kumpanya, ang Paraiso ay hindi lamang naghihingalo. Ito ay nasa bingit na ng kamatayan. Binuksan ni Isabela ang kanyang laptop at ipinakita ang isang presentasyon sa malaking screen sa dingding. Ang mga materyales na ginamit ninyo sa pundasyon ng main building ay hindi ang orihinal na tinukoy sa disenyo. Pinili ninyong gumamit ng mas murang semento at bakal para itago ang nawawalang pondo ng kumpanya. At dahil dito, may mga bitak na lumalabas na hindi na kayang takpan ng pintura. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang mukha ni Marcus ay lalong namutla. Ang mga pagkakamaling iyon ay ang mga bagay na pilit nilang itinago. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga materyales? Tanong ng isa sa mga board member. Ngumiti ng bahagya si Isabela, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Dahil ako ang gumawa ng orihinal na disenyo. Alam ko ang bawat sukat, bawat materyal at bawat sulok ng proyektong yon. Alam ko kung saan ninyo sinubukang mandaya.
You, you were just a housewife. Sigaw ni Doña Carmen, pilit pang ibinabalik ang kanyang dating kapangyarihan. Wala kang alam sa negosyo. Ninakaw mo lang ang mga ideyang yon mula kay Marcus. Tumingin si Isabela sa matanda nang may halong awa. Doña Carmen, hanggang ngayon ba ay naniniwala pa rin kayo sa sarili ninyong kasinungalingan? Ang anak ninyo ay isang mahusay na salesman, ngunit wala siyang alam sa pagbuo ng isang pangarap. Sa loob ng 4 na taon, ako ang utak sa likod ng bawat tagumpay niya. At noong gabing itinapon ninyo ako sa labas ng inyong gate, itinapon ninyo rin ang kaluluwa ng kumpanyang ito. Tumayo si Isabela at itiniklop ang kanyang laptop. Ito ang aking unang kondisyon. Kung gusto ninyong magpatuloy ang Alcantara, sa pagtulong sa inyo, kailangan ninyong ibigay sa akin ang ganap na kapangyarihan sa lahat ng desisyon sa pareso. Lahat ng gastusin, lahat ng kontrata, at lahat ng tauhan ay kailangang dumaan sa akin. That's too much, protesta ni Marcus. Parang kinukuha mo na ang buong kumpanya. Mali ka, Marcus, sabi ni Isabela habang naglalakad patungo sa pinto. Hindi ko kinukuha ang kumpanya nyo. Nililinis ko lang ang kalat nyo. At tandaan mo ito, ang proyektong ito ay ang huling pagkakataon ninyo. Isang pagkakamali pa. At masisiguro kong ang apelyidong Trin ay magiging simbolo ng kabiguan sa buong bansa. Bago lumabas, tumigil si Isabela at lumingon muli kay Marcus. By the way, kamusta na nga pala ang kare-kare? Sana ay mas masarap ang luto ng bago ninyong katulong kaysa sa luto ng asawang hindi nyo binigyan ng halaga. Nang makaalis si Isabela, ang silid ay nanatiling tahimik. Si Marcus ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi na tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Ngayon lang niya napagtanto ang laki ng kanyang nawala. Ngunit para kay Doña Carmen, ang laban ay hindi pa tapos. Ang kanyang mga mata ay puno ng balak na masama. Hinding-hindi ko hahayaan na ang babaeng yon ang magpabagsak sa atin, Marcus. Kung gusto niya ng giyera, ibibigay ko sa kanya. Naiwang tulala si Marcus sa loob ng boardroom kahit wala na ang mga tao. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang paulit-ulit na hampas sa kanyang konsensya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay hinahawakan ni Isabela ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay nanginginig dahil sa takot at kawalan ng kasiguraduhan. Sa unang pagkakataon, ang kanyang opisina na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila naging isang napakaliit na hawla. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Carmen. Hindi na ito ang eleganteng babae kanina. Ang kanyang mukha ay balot ng galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Marcus, bakit hinayaan mong pagsalitaan tayo ng ganoon ng babaeng yon? Sigaw ng matanda habang ibinabagsak ang kanyang bag sa mesa. Dapat ay ipinakita mo sa kanya kung sino ang amo. You look like a beaten dog, Marcus. Nakakahiya. Humarap si Marcus sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Ma, hindi niyo ba nakita? Hindi na siya ang dating Isabela. She has the Alcantara group behind her. At tama siya. Ang Paraiso Resort ay guguho na. Kung hindi tayo papayag sa mga kondisyon niya, bukas ay pulubi na tayo. Huwag kang magsalita ng ganoon, bulyaw ni Doña Carmen. May paraan pa. Hindi pwedeng ang isang basurang katulad niya ang magdikta sa atin. Sigurado ako, ginamit lang niya ang katawan niya para makuha ang tiwala ni Flora Alcantara, isang ahas na nagmula sa putikan. Ma, itigil niyo na yan. Sigaw ni Marcus na ikinagulat ng matanda. 4 na taon nating ginamit ang talino niya. 4 na taon nating ninakaw ang bawat ideya niya. At noong nakuha na natin ang gusto natin, itinapon natin siya na parang basahan. Ito ang kabayaran, ma. Ito ang karma natin. Lumapit si Doña Carmen at sinampal ng malakas ang kanyang anak.
Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Wala akong pinalaking duwag, Marcos. Kung kailangang dumanak ang dugo para mapanatili ang pangalang Trin, gagawin ko. Huwag mong kakalimutan na ang lahat ng luho mo ay galing sa pangalang ito. Habang nag-aaway ang mag-ina, si Isabela ay nasa loob ng kanyang sasakyan, pabalik sa ospital. Pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa maliit na salamin. Walang bahid ng tagumpay sa kanyang muka, kundi isang malalim na pagkapagod. Ang pagharap sa kanila ay tila muling pagbukas ng isang sugat na akala niya ay tuyo na. Pagdating sa ospital, dinalaw niya ang kanyang ina. Si Lilia ay gising na at unti-unti nang bumabalik ang lakas. Nakaupo ito sa kama habang nanonood ng telebisyon. Isa, anak, ngiti ng matanda nang makita siya. Saan ka galing? Bakit tila pasan mo ang buong mundo? Umupo si Isabela sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng ina. Ang balat nito ay kulubot na. Ngunit ito ang pinakamainit na hawak na natanggap niya. Wala po ito, Nay. May tinapos lang po akong trabaho. Nakita mo na ba sila? Tanong ni Lilia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam nito ang lahat, kahit hindi sabihin ni Isabela. Tumango si Isabela. Opo, pero huwag po kayong mag-alala. Hindi na nila ako pwedeng saktan. Tapos na ang panahon ng pagluha. Anak, seryosong sabi ni Lilia. Ang galit ay parang apoy. Kung hindi mo maapula, ikaw rin ang tutupukin nito. Huwag mong hayaang maging katulad mo sila sa paghahanap ng hustisya. Nay, hindi po ito galit. Bulong ni Isabela habang nakasandal sa balikat ng ina. Ito po ay katarungan para sa lahat ng gabi na umiyak ako habang nagtatrabaho para sa kanila. Para sa lahat ng beses na minaliit nila ang pagkatao ko. Kailangan nilang matutunan na ang bawat tao, gaano man kahirap, ay may dangal na hindi pwedeng tapakan. Nang gabing iyon, bumalik si Isabela sa kanyang condominium. Ngunit bago siya matulog, binuksan niya ang isang lihim na folder sa kanyang laptop. Ito ang mga file na nakuha niya noong huling gabi niya sa mansyon ng mga Trin. Noong gabing iyon, bago siya kinaladkad palabas, nagawa niyang i-download ang isang set ng mga dokumento mula sa personal na computer ni Marcos. Sa loob ng 2 taon, hindi niya ito binuksan dahil sa sakit. Ngunit ngayon, kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Habang binabasa ang mga email at bank statement, unti-unting nanlaki ang mga mata ni Isabela. Hindi lamang pala pagnanakaw ng disenyo ang ginawa ng mga Trin. May mga transaksyon sa ilalim ng pangalan ni Doña Carmen na nagpapatunay ng malaking money laundering mula sa mga ghost projects. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang isang dokumento tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay hindi namatay sa aksidente lamang. May kinalaman ng kumpanya ng mga Trin sa pagbagsak ng scaffolding sa construction site kung saan ito nagtatrabaho noon. At ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay isang panakip-butas lamang para hindi sila idemanda ng kanyang ina. Nabitawan ni Isabela ang kanyang mouse. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding puot. Ang 4 na taon ng kanyang pagsisilbi, ang pagpapakababa niya, ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan at sa dugo ng kanyang sariling ama. Isang tawag ang dumating sa kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Isabela. Ang boses ni Marcos sa kabilang linya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Kailangan nating mag-usap, mag-isa. May sasabihin ako sa iyo na hindi pwedeng malaman ni Mama. Huwag kang lumapit, Marcos. Manatili ka riyan. Ang boses ni Isabela ay kasing lamig ng hangin sa gabi rito, sa gilid ng dagat. Pinili nila ang isang abandonadong pantalan, malayo sa mga mata ng media at malayo sa matalas na pandinig ni Doña Carmen. Dito, kung saan ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng mga alon sa kinakalawang na bakal, tila mas malinaw ang bawat paghinga,
bawat tibok ng pusong puno ng puot. Huminto si Marcus sa ilalim ng isang aandap-andap na ilaw ng poste. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mamahaling Amerikana ay tila isang pabigat sa kanyang nanghihinang katawan. Isa, kailangan mong makinig. Hindi ko alam ang lahat. Pinoprotektahan lang kita mula sa galit ni Mama. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Pinoprotektahan? Sa loob ng 4 na taon, Marcos, pinanood mo akong tratuhin na parang basahan sa sarili nating bahay. Pinanood mo akong insultuhin ng iyong ina sa harap ng ibang tao. At ang pinakamasakit, pinanood mo akong magmakaawa para sa buhay ng nanay ko habang may hawak kang pirasong papel na nagsasabing basura na ako sa paningin niyo. Gipit kami, Isa. Ang kumpanya. Kailangan nating gawin ang paraiso para hindi tayo bumagsak. Pagsusumamo ni Marcos, ang boses ay paos at puno ng desperasyon. Hindi, Marcos. Kailangan niyong gawin. Pagtatama ni Isabela. Dahil sa bawat linyang iginuhit ko, sa bawat gabing hindi ako natulog para maperpekto ang disenyong ninakaw niyo, wala akong nakuha, kundi ang panunumbat tungkol sa utang na loob ko sa pamilya niyo. Humakbang pasulong si Isabela, ang kanyang anino, ay humaba sa semento. Sabihin mo sa akin ang totoo, Marcos. Ang tatay ko, ang pagkamatay niya sa construction site niyo 10 taon na ang nakalipas. Iyon ba ang dahilan kung bakit bigla niyo kaming tinulungan? Iyon ba ang dahilan kung bakit pinakasalan mo ako? Natigilan si Marcos. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Mas maputi pa sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang katahimikan ay ang kumpirmasyong kailangan ni Isabela. Alam mo, bulong ni Isabela, ang boses ay puno ng pait. Akala ko noon, mahal mo ako. Akala ko, nakita mo ang halaga ko lampas sa pagiging anak ng isang trabahador. Pero lahat pala ay bahagi ng isang malaking cover-up. Pinakasalan niyo ako para masiguradong hindi maghahabol ang nanay ko. Ginawa niyo akong alipin sa loob ng 4 na taon para mabayaran ng isang utang na kayo naman ang may gawa. Isa, mahal kita. Totoo ang nararamdaman ko. Sigaw ni Marcos. Susubukan sana niyang hawakan ang kamay ni Isabela, ngunit mabilis itong umiwas. Huwag mong dungisan ang salitang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbanggit niyan, Marcos. Sabi ni Isabela, nang may matatag na paninindigan. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw. Ang pag-ibig ay hindi nananakit. Ang pag-ibig ay hindi nananahimik habang dinudurog ang taong sinasabi mong mahal mo. Inilabas ni Isabela ang isang manipis na folder mula sa kanyang bag at inihagis ito sa paanan ni Marcos. Nariyan ang lahat. Ang mga dokumento ng ghost projects ni Doña Carmen, ang mga transaksyon ng money laundering, at ang testimonya ng witness sa pagkamatay ng tatay ko na binayaran niyo para manahimik. Napatingin si Marcos sa folder na tila ba ito ay isang buhay na bomba. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, Marcos. Patuloy ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Aminin mo ang lahat sa mga otoridad. Ibalik niyo ang lahat ng ninakaw niyo sa kumpanya at sa akin. Kung gagawin mo yan, hahayaan ko ang korte na magpasya sa inyo. Pero kung hindi ano? Isang matalim at pamilyar na boses ang sumabat mula sa dilim. Mula sa likuran ni Marcos, lumabas si Doña Carmen, may hawak na isang maliit na recording device at sinusundan ng 2 lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang mukha ay balot ng isang demonyong nangiti. Kung hindi, anong gagawin mo, Isabela? Sa tingin mo ba ay hahayaan naming sirain mo ang lahat ng pinaghirapan namin sa pamamagitan ng mga pekeng dokumentong yan? Pagmamayabang ng matanda. Mama, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Marcos. Tumamahimik ka, Marcos. Pinatunayan mo lang kung gaano kakahina. Baling ni Doña Carmen sa anak bago muling tumingin kay Isabela. Isabela, napakatalino mo sana, pero napaka-emosyonal mo. Akala mo ba ay papayagan kitang lumabas dito ng buhay?
Matapos mo kaming bantaan, naramdaman ni Isabela ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Ang buong mundo ay alam na narito ako, Doña Carmen. May kopya ng lahat ng ito si Tita Flor. Kung may mangyari sa akin, ang lahat ng dokumentong yan ay automatikong ipapadala sa media at sa NBI. Tumawa si Doña Carmen, isang nakakangilong tunog na tila kalawang na bakal na kinukuskos. Tita Flor, ang babaeng yun ay negosyante rin. Lahat ay may presyo, Hija. At sa tingin mo ba, mas pipiliin niya ang isang tulad mong galing sa putikan kaysa sa katatagan ng industriya? Sininyasan ni Doña Carmen ang dalawang lalaki. Dahan-dahang lumapit ang mga ito kay Isabela. Napaatras si Isabela, ang likod niya ay sumayad na sa malamig na rehas ng pantalan. Sa ilalim niya ay ang madilim at malalim na dagat. Pirmahan mo ang dokumentong ito, sabi ni Doña Carmen habang naglalabas ng isa pang papel. Isang pag-amin na ninakaw mo ang mga pondo ng kumpanya at ang disenyo ng paraiso ay hindi sayo. Pirmahan mo at hahayaan kitang mabuhay sa malayo kung saan hindi ka na namin makikita kailanman. Tiningnan ni Isabela si Marcos, umaasang may gagawin ito. Ngunit si Marcos ay nakatayo lamang doon, nakayuko. Ang mga kamay ay nakakuyom, tila duwag na hindi makakilos sa harap ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Isabela. Tumingala siya sa langit, sa buwan na naging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap. Pagkatapos, muli niyang tiningnan si Doña Carmen nang may ngiting puno ng pait at tagumpay. Mas pipiliin ko pang lamunin ng dagat kaysa muling maging alipin niyo. Bago pa man makakilos ang mga lalaki, isang nakakabinging tunog ng sirena ng pulis ang biglang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang gumapang sa mga pader ng pantalan. Anong? Gulat na sabi ni Doña Carmen. Hindi ako nag-iisa, Doña Carmen, bulong ni Isabela. Mula sa likod ng mga sasakyan ng pulis, lumabas si Tita Flor, kasama ang isang pangkat ng mga abogado at mga opisyal ng NBI. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Isabela. Ang nakita niya ay si Marcos. Sa wakas, ang kanyang asawa ay tumingala. Ngunit ang mukha nito ay hindi puno ng takot, kundi ng isang matinding pighati. Sa kamay ni Marcos, may hawak itong isang maliit na mikropono. Ang mikroponong nakakonekta sa recording device ng mga pulis. Tapos na, Ma. Mahinang sabi ni Marcos. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Inamin ko na ang lahat at narinig nila ang bawat salitang sinabi mo. Ang matinis na tunog ng pagkakandado ng posa sa mga pulso ni Doña Carmen ay tila isang hatol na bumasag sa katahimikan ng pantalan. Ang bawat metalikong tunog ay nagmarka sa katapusan ng isang rehimen ng takot at kasinungalingan. Ngunit sa halip na sumuko, ang matanda ay nagsimulang magwala. Ang kanyang mukha ay nawalan ng anumang bahid ng dignidad. Pinalitan ng isang hitsura na tila isang nasusukol na hayop. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Sigaw ni Doña Carmen habang pilit na kumakawala sa mga operatiba ng NBI. Marcos, anong ginawa mo? Pinagtaksilan mo ang sarili mong ina para sa babaeng ito? Isang basura. Isang ahas na pinulot natin sa kalsada. Nanatiling nakatayo si Marcos. Ang kanyang mga kamay ay nakalaylay sa kanyang gilid. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang bawat mura at insulto mula sa kanyang ina ay tila mga latay na humahampas sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Isabela. Naghahanap ng kahit anong senyales ng pagkilala. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang isang babaeng tila yari sa marmol. Maganda, ngunit malamig at malayo. Hindi kita pinagtaksilan, Ma. Mahinang sagot ni Marcos. Ang boses ay puno ng pait. Iniligtas ko lang ang natitirang piraso ng aking pagkatao. Hindi ko na kayang mabuhay sa ilalim ng iyong mga anino at mga kasalanan. Ang pamilya Tran ay matagal nang patay. Ikaw ang pumatay dito. Kinaladkad ng mga pulis si Doña Carmen patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina
hanggang sa tanging ang tunog na lamang ng makina ng sasakyan at ang marahang paghampas ng alon ang natira. Lumapit si Tita Flor kay Isabela at maingat na ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Tapos na, Isabela, ang katotohanan ay lumabas na. Huminga ng malalim si Isabela. Pakiramdam niya ay may isang napakabigat na bato na tinanggal mula sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito pinalitan ng saya. Ang naramdaman niya ay isang matinding pagkapagod, isang pagod na nagmula sa 4 na taon ng pagtitiis at 2 taon ng paghahanda para sa sandaling ito. Salamat po, tita, bulong ni Isabela. Dahan-dahang lumapit si Marcos sa kanila. Ang kanyang hitsura ay kaawa-awa. Wala na ang hambog na CEO. Tanging ang isang lalaking wasak ang natira. Alam kong hindi sapat ang kahit anong salita. Pero ginawa ko ang lahat para itama ang mga mali. Ang mga dokumento tungkol sa tatay mo, ako ang nagbigay niyan sa NBI. Tiningnan siya ni Isabela ng matagal. Sa loob ng mahabang panahon, hinintay niyang makitang nagdurusa si Marcos. Ngunit ngayong narito na ito sa kanyang harapan, wala siyang naramdamang tagumpay. Ginawa mo ang tama, Marcos, sabi ni Isabela. Ang boses ay walang galit, ngunit wala ring lambot. Pero hindi mo mababago ang katotohanang hinayaan mo itong mangyari sa loob ng mahabang panahon. Ang hustisya ay para sa tatay ko at para sa kumpanya. Pero ang sugat na iniwan mo sa akin, iyon ay hindi kayang pagalingin ng anumang pag-amin. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Kahit bilang kaibigan lang. Pagsusumamo ni Marcos, ang mga mata ay nanunuyo sa pag-asang hindi na darating. Umiling ng bahagya si Isabela. Ang pagkakataon ay isang regalong ibinibigay sa mga taong may tiwala sa isa't isa. At ang tiwala ko sa iyo, Marcos, ay kasama ng bawat patak ng ulan noong gabing itinapon mo ako sa kalsada. Nawala na ito at hindi na kailanman babalik. Tumalikod si Isabela at naglakad patungo sa sasakyan ni Tita Flor. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan, ngunit ang bawat hakbang ay naglalayo sa kanya sa buhay na minsan niyang mamanyang inakala na yun na ang kanyang tadhana. Nang sumunod na linggo, naging laman ng lahat ng balita ang pagbagsak ng Trin Corporation, ang mga ghost projects, ang money laundering, at ang mga irregularidad sa Paraiso Project ay naging pambansang iskandalo. Si Doña Carmen ay nanatili sa kulungan ng walang piyansa, habang si Marcos ay naharap din sa mga kaso ngunit nabigyan ng konsiderasyon dahil sa kanyang pakikipagtulungan bilang witness. Ang Paraiso Resort ay formal nang kinuha ng Alcantara Holdings at sa unang pagkakataon, ang pangalang nakasulat sa entrance ng resort bilang chief architect at visionary ay hindi na Marcos Trin, kundi si Isabela Cruz. Isang hapon, habang binibisita ni Isabela ang site ng resort, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa may tabing dagat. Si Marcos. Hindi na ito naka-Amerikana. Suot nito ang isang simpleng t-shirt at pantalon at mukhang payapa na sa kabila ng lahat. Hindi ko akalain na makikita kita rito, sabi ni Isabela habang lumalapit. Ngumiti ng bahagya si Marcos. Gusto ko lang makita ang lugar na ito sa huling pagkakataon. Bago ako umalis, ibinenta ko na ang lahat ng ari-arian ko para bayaran ang mga naging biktima ng mga transaksyon ni Mama. Wala na akong natitira isa, pero sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot. Saan ka pupunta? Tanong ni Isabela. Sa probinsya. Magtuturo ako sa isang maliit na eskwelahan, doon kung saan walang nakakaalam sa apelidong Trin. Sagot ni Marcos. Tumingin siya sa malawak na dagat. Salamat, Isabela. Salamat sa pagpapakita sa akin kung ano ang tunay na lakas. At patawad sa lahat. Nang umalis si Marcos, nanatili si Isabela sa tabing dagat. Pinanood niya ang paglubog ng araw, ang kalangitan, na nagkulay kahel at lila. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha. Hindi na siya ang biktima, hindi na siya ang asawang itinapon.
Siya ay si Isabella Cruz, isang babaeng bumuo ng kanyang sariling paraiso mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Ngunit habang siya ay naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na amoy ang naramdaman niya sa hangin. Ang amoy ng nilulutong kare-kare mula sa isang maliit na kainan sa malapit. Isang simpleng amoy, ngunit nagdala ito ng isang alaala na nagpatigil sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at may isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang tunay na paraiso ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa mga pusong natutong magpatawad. Mag-ingat ka palagi, Isabella. Ang katahimikan ay may sariling tinig, lalo na sa mga gabing tila humihinto ang mundo para hayaan kang mag-isip. Nakatayo si Isabella sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan, isang unit na puno ng liwanag at sariwang hangin, malayo sa masikip at nakakasakal na atmosfera ng mansyon ng mga Trin. Sa kanyang kamay ay isang baso ng tubig at sa kanyang paningin ay ang mga bituin na tila maliliit na hiyas sa madilim na langit. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang huling pinto pa siyang kailangang buksan. Isang pinto na hindi gawa sa semento, kundi sa bakal at rehas. Kinabukasan, natagpuan ng kanyang sarili ang paglalakad sa malamig at malungkot na koridor ng city jail. Ang amoy ng lumang gusali, ang halumigmig ng hangin, at ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga gwardiya na tumatama sa semento ay naglikha ng isang kapaligirang puno ng bigat. Hindi siya naparito para magmura o para ipagmalaki ang kanyang tagumpay. Naparito siya para sa pagtatapos. Nang iharap sa kanya si Doña Carmen, halos hindi niya ito nakilala. Ang dating reyna ng lipunan na palaging balot ng perlas at mamahaling tela ay suot na ngayon ang isang kupas na orange na uniforme. Ang kanyang buhok na dati ay maingat na nakaayos ay magulo na at may mga puting hibla na hindi na naitatago. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong lupa, puno ng mga guhit ng galit at pagkatalo. Naupo si Isabella sa kabila ng salamin. Walang imik siyang tumingin sa matanda. Naparito ka ba para panoorin akong mabulok? Ang boses ni Doña Carmen ay paos, ngunit ang pait ay nandoon pa rin. Naparito ka ba para tawanan ng kinalabasan ko? Sige, tumawa ka. Iyan naman ang gusto mo, di ba? Ang makitang bagsak ang pamilya Trin? Huminga ng malalim si Isabella. Hindi ako naparito para sa iyo, Doña Carmen. Naparito ako para sa sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Singhal ng matanda. Sa loob ng 4 na taon, ginawa niyo akong bilanggo sa sarili ninyong bahay. Mahinang sabi ni Isabella. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Pinaniwala niyo ako na wala akong halaga kung wala ang apelyido niyo. Pinanood niyo akong magdusa habang ninanakaw niyo ang bawat piraso ng aking talino. Pero ang totoo, Doña Carmen, kayo ang tunay na bilanggo. Ako? Ako ang bilanggo? Tumawa ang matanda. Isang tunog na tila kalawang na bakal na kinukuskos. Opo, patuloy ni Isabella. Bilanggo kayo ng inyong sariling kasakiman. Bilanggo kayo ng inyong pangalan na wala naman palang laman. At hanggang ngayon, kahit nasa loob na kayo ng rehas na ito, ang puso nyo ay nakakulong pa rin sa galit. Ako, malaya na ako. Simula nung gabing itinapon nyo ako sa ulan, doon ko natagpuan ang tunay na kalayaan. Inilapit ni Isabella ang kanyang mukha sa salamin. Alam nyo ba kung ano ang pinakamasakit na parusa para sa inyo? Hindi ang kulungan na ito, kundi ang makitang ang babaeng minaliit nyo ay siya ngayong nagpapatakbo ng pangarap na inakala nyong sa inyo. Ang paraiso ay magbubukas na, Doña Carmen, at sa bawat sulok niyon, ang pangalan ko ang makikita ng mundo, hindi ang sa inyo. Nakita ni Isabella ang panginginig ng mga labi ng matanda. Ang galit sa mga mata nito ay unti-unting napalitan ng isang bagay na matagal na nitong itinago. Ang takot sa pagiging wala. Umalis ka na! Sigaw ni Doña Carmen
habang hinahampas ang salamin. Ang tunog ng pagtama ng kanyang palad sa makapal na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng dalaw. "Umalis ka na! Hinding-hindi kita mapapatawad." Tumayo si Isabela. Tiningnan niya ang matanda nang may halong awa, hindi dahil sa kalagayan nito, kundi dahil sa pagkatao nito na hinding-hindi na magbabago. "Hindi ko na kailangan ng patawad niyo," huling sabi ni Isabela, "dahil matagal ko na kayong kinalimutan." Nang lumabas si Isabela mula sa bilangguan, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena ang tuluyang naputol sa kanyang puso. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Tita Flor. "Ayos ka lang ba, Hija?" tanong ng matanda ng may pag-aalala. "Opo, tita." Muling ngumiti si Isabela, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. "Ngayon ko lang naramdaman na tapos na ang lahat. Wala na ang mga multo ng kahapon." Dinala siya ni Tita Flor sa site ng Paraiso Project. Ang resort ay halos tapos na. Ang mga gusaling iginuhit ni Isabela ay nakatayo na ng may karangalan sa tabing dagat. Ang bawat linyang binuo niya sa loob ng 4 na taon ng pagdurusa ay naging isang realidad na puno ng ganda. Habang naglalakad siya sa buhanginan, nakita niya ang isang maliit na bangka sa malayo. Naalala niya si Marcus. Hindi niya alam kung nasaan na ito sa probinsya, ngunit ipinagdarasal niya na sana ay mahanap din nito ang sariling kapayapaan. Hindi na sila magkikita pa, at yun ang pinakamabuting desisyon para sa kanilang dalawa. Ngunit habang siya ay nakatitig sa dagat, lumapit ang kanyang assistant na si Paulo. "Miss Isabela, may dumating pong sulat para sa inyo. Galing po sa isang abogado sa United States." Nagtakang kinuha ni Isabela ang sulat. Binuksan niya ito at binasa ang laman. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang sulat ay galing sa isang law firm na humahawak sa huling habili ng isang tao. Isang pangalan na matagal nang hindi naririnig sa mundo ng negosyo, ngunit naging bahagi ng kasaysayan ng mga Trin. Ang ama ni Marcus, si Don Roberto Trin. Ang nakasulat sa dokumento ay nagpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pagkatao at sa dahilan kung bakit siya dinala sa pamilyang yon. Hindi lamang pala ang kanyang ama ang may koneksyon sa mga Trin. May isang lihim na itinago si Doña Carmen sa loob ng 3 dekada. Isang lihim na nakasulat sa testamento ni Don Roberto na magbubukas ng isang bagong sugat o marahil ng isang bagong simula na hindi niya kailanman inaasahan. Ang bawat salita sa papel na hawak ni Isabela ay tila isang pintig ng puso na matagal nang tumigil, ngunit ngayon ay muling bumubulong. Nakaupo siya sa kanyang opisina. Ang bintana ay nakabukas at hinahayaan ang malamig na simoy ng hangin na maglaro sa mga dokumento. Ngunit ang lamig sa labas ay walang-wala sa panginginig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang mga kalamnan habang binabasa ang huling habilin ni Don Roberto Trin. "Hija," ang panimula ng sulat na isinalin mula sa Ingles. "Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako, at marahil ay nahanap mo na ang lakas na wala ako nung nabubuhay pa ako." Nabitawan ni Isabela ang unang pahina. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang biglang namuo. Naalala niya si Don Roberto, isang lalaking tahimik, may malungkot na mga mata at palaging may bitbit na pagsisisi sa bawat kilos. Akala niya noon ay dahil lamang ito sa kanyang sakit, ngunit ang katotohanan ay mas malalim at mas madilim. Sa sulat, inamin ni Don Roberto ang lahat. 10 taon na ang nakalipas, ang tatay ni Isabela ay hindi lamang isang simpleng trabahador sa construction site. Siya ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Roberto, ang taong nakatuklas sa malaking anomalya at pagnanakaw na ginagawa ni Doña Carmen sa pondo ng kumpanya. Plano na sanang isumbong ng tatay ni Isabela ang lahat sa mga otoridad, ngunit bago pa man ito mangyari, naganap ang aksidente. Hindi nakayanan ng budhi ni Don Roberto ang nangyari.
Alam niyang may kinalaman ang kanyang asawa sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, ngunit dahil sa takot na masira ang pangalan ng pamilya at dahil sa pagmamahal sa anak na si Marcus, nanahimik siya. Ang utang na loob na palaging isinusumbat ni Doña Carmen kay Isabela ay isang malaking pagbabaligtad ng katotohanan. Sila ang may utang na loob kay Isabela, isang utang na dugo at katarungan. Bilang pampalubag loob, lihim na nagtabi si Don Roberto ng isang malaking porsyento ng shares ng kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Isabela na maaari lamang makuha kung si Doña Carmen ay wala na sa posisyon o kung si Isabela ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Trin. Nay! Bulong ni Isabela habang mabilis na naglalakad patungo sa silid ng kanyang ina sa kanilang tahanan. Nay, basahin niyo po ito. Nang mabasa ni Lilia ang sulat, napahagulgol ang matanda. Ang mga hikbi nito ay puno ng 10 taon ng kinimkim na sakit. Alam ko, anak, may hinala ako, pero pinagbantaan ako ni Carmen. Sabi niya, kung magsasalita ako, ikaw ang isusunod nila. Pinakasalan mo si Marcos dahil akala ko ay doon ka magiging ligtas. Akala ko ay iyon ang paraan para mabayaran ang buhay ng tatay mo. Patawarin mo ako, anak. Niyakap ng mahigpit ni Isabela ang kanyang ina. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding awa. Awa para sa kanyang ina na nagtiis sa takot. At awa para sa kanyang sarili na namuhay sa isang kasinungalingan. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad, Nay, sabi ni Isabela habang pinapahiran ang mga luha ng ina. Ang mga Trin ang dapat lumuhod sa harap niyo. Ang bawat sandali na ipinaramdam nila sa atin na tayo ay basura, ang bawat sentimo na ibinigay nila na akala natin ay tulong. Lahat ng yon ay galing sa dugo ni tatay. Dito na tuluyang nabuo ang pasya ni Isabela. Hindi sapat na nakakulong si Doña Carmen. Kailangan niyang linisin ang pangalan ng kanyang ama. Kailangan niyang malaman ng buong mundo na ang tagumpay ng Trin Corporation ay itinayo sa pawis at katapatan ng isang lalaking pinaslang dahil sa katotohanan. Kinausap ni Isabela si Tita Flor tungkol sa bagong ebidensya. Ang matanda, na naging boses ng katuwiran para sa kanya, ay tumango ng may pagsang-ayon. Gawin mo ang nararapat, Isabela, sabi ni Tita Flor. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi tungkol sa pagbibigay ng karangalan sa mabuti. Sa sumunod na linggo, nagsagawa si Isabela ng isang press conference, hindi para sa Paraiso Resort, kundi para sa kanyang ama. Sa harap ng maraming kamera at mamamahayag, inilahad niya ang katotohanan. Ipinakita niya ang sulat ni Don Roberto at ang mga dokumentong nagpapatunay sa sabwatan 10 taon na ang nakalipas. Habang nagsasalita si Isabela, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang kanyang tindig ay puno ng dangal. Sa sandaling iyon, hindi siya ang biktima. Siya ang tagapagtanggol ng katotohanan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit na paupahang bahay sa probinsya, nanonood si Marcos sa telebisyon. Nakita niya ang mukha ni Isabela, ang babaeng minsan niyang tinawag na asawa, ang babaeng itinapon niya sa ulan. Naramdaman niya ang isang matinding hiyang, hindi kayang burahin ng panahon. Ang bawat salita ni Isabela ay parang isang kusing na ibinabalik sa kanya. Nagpapaalala sa lahat ng kanyang kahinaan. Pinatay ni Marcos ang telebisyon at lumabas ng bahay. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Salamat, Isabela. Bulong niya sa hangin. Salamat sa pagwawakas ng sumpa ng pamilya ko. Nang matapos ang press conference, naglakad si Isabela sa dalampasigan ng Paraiso Resort. Mag-isa. Pinanood niya ang paghampas ng mga alon sa kanyang mga paa. Ang tubig ay malamig, ngunit ito ay nakakaginhawa. Sa wakas, naramdaman ni Isabela na ang kanyang ama ay payapa na. Ang bawat linyang iginuhit niya para sa resort na ito ay hindi na alaala ng sakit,
kundi isang monumento para sa katapatan ng kanyang ama. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Miss Cruz, may isang panauhin po na naghihintay sa inyo sa lobby." Ayaw pong sabihin ang pangalan, pero may dala siyang isang lumang litrato. Ang lobby ng Paraiso Resort ay puno ng liwanag at amoy ng sariwang bulaklak. Isang malayo at masayang mundo kumpara sa madilim na sikreto na kapapasabog pa lamang ni Isabela sa publiko. Ngunit habang naglalakad si Isabela patungo sa isang sulok ng lobby, ang bawat hakbang niya ay tila may bigat. Ang yabag ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay nagpapaalala sa kanya na ang bawat tagumpay ay may kalakip na pananagutan sa nakaraan. Doon, sa isang malambot na upuang gawa sa ratan, nakaupo ang isang matandang lalaki. Suot nito ang isang kupas na barong at may hawak na sombrero. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa emosyong pilit niyang kinakalma. "Mang Nestor?" Mahinang tanong ni Isabela habang lumalapit. Dahan-dahang tumingala ang matanda. Ang kanyang mga mata, na malabo na dahil sa katarata, ay nangilid ang luha nang makita ang mukha ni Isabela. "Hija, ikaw nga. Kamukhang-kamukha mo ang iyong ama, si Arturo." Naupo si Isabela sa tapat nito. Inilapag ng matanda sa mesa ang isang lumang litrato. Ito ay itim at puti, kupas na ang mga gilid, ngunit malinaw pa rin ang mga ngiti ng dalawang lalaking nasa loob niyon. Ang kanyang ama, si Arturo, at ang ama ni Marcos, si Don Roberto. Nakabalandra ang kanilang mga braso sa balikat ng isa't isa, habang sa likuran nila ay ang pundasyon ng isang gusali. Magkaibigang matalik sila. Simula ni Mang Nestor, ang boses ay paos at puno ng gunita. "Ako ang foreman noon. Nakita ko kung paano nila pangarapin ang lugar na ito. Ang Paraiso ay hindi lang proyekto para sa kanila. Ito ay simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Pero nang mamatay si Arturo, namatay din ang kaluluwa ni Don Roberto." Hinawakan ni Isabela ang litrato. Ang haplos ng kanyang daliri sa mukha ng kanyang ama ay nagdala ng isang kurot sa kanyang puso. "Bakit ngayon lang kayo nagpakita, Mang Nestor?" Yumuko ang matanda. Ang kanyang balikat ay tila bumigay sa bigat ng lihim na dinala niya sa loob ng 10 taon. "Natakot ako, Hija. Binayaran ako ni Doña Carmen para manahimik. Binantaan niya ang pamilya ko. Ang perang ibinigay niya, hindi ko kailanman nagastos. Narito lahat sa bag na ito." Inilapag ni Mang Nestor ang isang lumang telang bag sa ibabaw ng mesa. "Lahat ng perang may bahid ng dugo ay nandito na," mahinahon niyang sabi. 10 taon akong hindi mapakali sa konsensya ko, Isabela. Pero nang makita kita sa telebisyon kanina, napagtanto kong ito na ang tamang panahon. Gusto kong pumanaw na may kapayapaan sa loob." Napatitig si Isabela sa bag. Ang perang yun ay simbolo ng pananahimik na pumatay sa hustisya para sa kanyang ama. Ngunit sa halip na magalit kay Mang Nestor, ang naramdaman niya ay isang malalim na pagkaawa. Ang takot ay isang malupit na bilangguan at alam ni Isabela ang pakiramdam niyon. "Mang Nestor," malumanay na sabi ni Isabela habang hinahawakan ang kulubot na kamay ng matanda. "Hindi ko po kailangan ng perang ito. Ibigay po natin ito sa isang foundation para sa mga pamilya ng mga biktima ng aksidente sa construction. Ang kailangan ko po ay ang inyong testimonya sa korte para tuluyan ng matapos ang lahat." Tumango si Mang Nestor. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Gagawin ko, Hija. Gagawin ko ang lahat para kay Arturo." Nang makaalis ang matanda, nanatili si Isabela sa lobby. Hawak pa rin ang lumang litrato. Tumingala siya sa mataas na siling ng resort. Ngayon niya lang napagtanto, ang disenyong ginawa niya, ang paraiso na binuo niya sa kanyang isipan ay hindi pala galing sa kanya lamang. Ito ay ang pangarap ng kanyang ama na dumadaloy sa kanyang mga ugat.
Ang bawat linyang iginuhit niya ay aling-awngaw ng mga pangarap na naudlot 10 taon na ang nakalipas. Isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono galing kay Tita Flor. Isabela, may mahalagang bisita sa labas. Sabi niya, gusto lang niyang iwan ito para sa'yo. Lumabas si Isabela sa grand entrance ng resort. Wala doon ang bisita. Tanging isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng papel ang nakapatong sa isang bangko. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang maliit na garapon ng bagoong at isang sulat na maingat na itiniklop. Ito ang huling bagoong na ginawa ko bago ako umalis. Alam kong hindi ito kasing sarap ng luto mo, pero sana ay maalala mo na sa kabila ng lahat, may isang taong naniwala sa talino mo. Kahit hindi niya ito napanindigan, malaya ka na at malaya na rin ako. Salamat sa pagliligtas sa akin mula sa sarili kong kadiliman. Marcus, naramdaman ni Isabela ang init ng luhang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng panghihinayang, kundi luha ng pagtanggap. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ang lahat sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na lumakad palayo nang wala ng bitbit na mabigat na pasanin. Tumingala siya sa kalangitan. Ang araw ay nagsisimula nang lumubog, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa buong paraiso. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isabela na ang bawat piraso ng kanyang buhay, ang sakit, ang hirap, ang tagumpay, at ang pagkawala, ay nagtagpi-tagpi para buuin ang isang napakagandang obra maestra. Siya ay si Isabela Cruz, isang anak, isang artist, at higit sa lahat, isang babaeng natutong bumuo ng sarili niyang paraiso mula sa mga guho ng kahapon. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang basbas, habang ang bawat sinag ay tumatama sa mapuputing pader ng Paraiso Resort. Ang bawat disenyo at bawat kurbada ng gusali ay tila humihinga ng maluwag. Ito na ang araw ng grand opening. Ito ang araw na ang pangarap ni Arturo Cruz na itinuloy at binigyang buhay ng kanyang anak na si Isabela ay pormal nang bubuksan sa mundo. Nakatayo si Isabela sa gitna ng malawak na hardin, pinagmamasdan ang mga tauhan na abala sa pag-aayos ng mga huling detalye. Suot niya ang isang eleganteng dress na kulay asul, tila sumasalamin sa kalmado at malalim na dagat sa kanyang harapan. Wala na ang kaba, wala na ang pagdududa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na kapayapaan na nagmula sa pag-alam na ang bawat hakbang niya ay tapat at marangal. Lumapit sa kanya ang kanyang ina, si Lilia. Suot nito ang isang magandang bestida at may ngiting hindi mabura sa mga labi. Anak, kung nakikita ka lang ng tatay mo nga ngayon, siguradong sasabog ang dibdib niya sa labis na pagmamalaki. Hinawakan ni Isabela ang kamay ng ina. Nay, kasama natin siya. Nararamdaman ko siya sa bawat ihip ng hangin dito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating ang kanilang abogado, si Attorney Ramos. May hawak itong folder na naglalaman ng mga opisyal na dokumento mula sa korte. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng tagumpay. Miss Cruz, may balita na ako tungkol sa kaso. Simula ng abogado, sandaling tumigil ang paghinga ni Isabela. Ang bawat salita ni Attorney Ramos ay tila isang hatol na matagal na niyang hinihintay. Ano po ang naging pasya? Hinatulan na ng korte si Doña Carmen Trin. Pahayag ni Attorney Ramos. Dahil sa bigat ng mga ebidensya, ang money laundering, ang falsification of documents, at ang testimonya ni Mang Nestor tungkol sa kapabayan at sabuatan sa pagkamatay ni Arturo. Siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang piyansa. Ang lahat ng kanyang mga ari-arian na nakuha sa ilegal na paraan ay kinuha na rin ng gobyerno. Napapikit si Isabela. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi siya natuwa sa paghihirap ng matanda.
Ngunit naramdaman niya ang isang malaking katarungan. Ang toreng bakal na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. At si Marcus po, mahinang tanong ni Lilia, dahil sa kanyang pakikipagtulungan at sa pag-amin sa katotohanan, binigyan siya ng korte ng probated sentence. Hindi siya makukulong, ngunit mawawala sa kanya ang lahat ng kanyang lisensya sa negosyo sa loob ng mahabang panahon. Siya ay nasa probinsya na, namumuhay ng tahimik bilang isang guro. Paliwanag ng abogado. Tumango si Isabela. Iyon ang nararapat na wakas. Ang bawat isa ay nakakuha ng bunga ng kanilang mga itinanim. Nang sumapit ang gabi, ang Paraiso Resort ay nagniningning sa ilalim ng mga bituin. Ang mga pinakaimportanteng tao sa industriya, ang media at ang mga kaibigan ay naroon para saksihan ang pagbubukas. Si Tita Flor ay nakatayo sa tabi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa kanyang protege. Ito ang sandali mo, Isabela, bulong ni Tita Flor. Ang sandaling ikaw mismo ang lumikha. Umakyat si Isabela sa entablado. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Hindi na siya ang asawang nasa likuran lamang ng mga tren. Siya ang sentro ng atensyon. Ang Paraiso ay hindi lamang isang resort. Simula ni Isabela, ang kanyang boses ay matatag at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ito ay isang paalala na walang pader na sapat ang kapal para itago ang katotohanan. Ito ay alay ko sa aking ama, si Arturo Cruz, na nagturo sa akin na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa katapatan at pagsisikap. At ito ay alay ko sa bawat babaeng nakaranas na minaliit at itinapon. Nandito ako para sabihin sa inyo na kaya nating bumuo ng sarili nating langit mula sa mga abo ng ating kahapon. Ang palakpakan ay tila isang malakas na alon na dumagundong sa gabi. Sa gitna ng liwanag at kagalakan, lumingon si Isabela sa dagat. Sa malayo, nakita niya ang isang maliit na bangkang may munting ilaw. Tila isang paala mula sa isang taong naging bahagi ng kanyang sakit, ngunit naging daan din para matagpuan niya ang kanyang lakas. Nang matapos ang selebrasyon, naglakad si Isabela sa dalampasigan. Ang bawat hakbang niya sa pino at maputing buhangin ay tila isang tula ng kalayaan. Ang hangin sa gabi ay malamig, ngunit ang kanyang puso ay mainit. Sa wakas, malaya na siya. Hindi na siya nakatali sa utang na loob, hindi na siya nakakulong sa galit, at hindi na siya naghahanap ng pagkilala sa ibang tao. Ngunit habang siya ay nakatitig sa buwan, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Hindi ito si Marcus, hindi ito si Tita Flor. Magandang gabi, Miss Cruz. Isang boses ng lalaki ang narinig niya. Isang boses na bago sa kanyang pandinig, ngunit may dalang isang kakaibang init at respeto. Lumingon si Isabela at nakita ang isang lalaking may hawak na kamera, nakasuot ng simpleng jacket at may mga matang tila nakakaintindi sa lalim ng kanyang kwento. Ako si Gabriel, pakilala nito. Ako ang photojournalist na kumuha ng mga litrato mo nung press conference. Gusto ko lang sabihin na ang kwento mo ay hindi pa tapos. Ito pa lamang ang simula ng iyong tunay na paglalakbay. Ngumiti si Isabela. Isang nasangiti ng pag-asa. Alam ko, Gabriel, at sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng bawat pahina. Ang pag-akyat ng araw sa silangan ay nagbibigay ng isang bagong kulay sa mga alon ng dagat. Isang kulay na tila ginto at rosas na humahalik sa mapuputing buhangin ng Paraiso Resort. Sa loob ng 2 taon mula nang buksan ang resort na ito, hindi lamang ito naging isang tanyag na destinasyon, kundi naging simbolo rin ito ng muling pagkabuhay. Ang bawat haligi nito ay saksi sa isang kwentong nagsimula sa luha at natapos sa tagumpay. Nakatayo si Isabela sa balkonahe ng kanyang opisina, may hawak na isang tasa ng mainit na kape. Pinagmamasdan niya ang kanyang ina, si Lilia, na masayang nakikipaglaro sa mga bata sa hardin. Ang kanyang ina ay malakas na at puno ng sigla,
malayo sa nanghihinang babaeng nakita niya sa ospital noon. Ang katahimikan ng paligid ay hindi na nakakabingi. Ito ay naging isang payapang musika na nagpapahiwatig na ang baon ng nakaraan ay tuluyan ng lumipas. Napangiti si Isabela nang maalala niya ang kanyang naging paglalakbay. Maraming nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya ang mga tren. Ang sagot niya ay palaging nananatiling pareho. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Napatawad na niya si Marcus hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa bawat hakbang ng kanyang bagong buhay. Hinayaan na niya ang tadhana na humawak sa hustisya at ang katahimikan ng kanyang puso ang naging gantimpala. Si Doña Carmen ay nananatili sa loob ng rehas, unti-unting kinakain ng sariling pait at ng katotohanang walang sino man ang bumibisita sa kanya. Si Marcos naman, ayon sa mga huling balita, ay naging isang iginagalang na guro sa isang liblib na baryo. Namumuhay ito ng payak, malayo sa marangyang buhay na dati ay kanyang ipinagmamalaki. Wala na ang ugnayan sa pagitan nila at sa tingin ni Isabela, iyon ang pinakamagandang wakas para sa kanilang dalawa. Ang maging estranghero na may natutunang aral mula sa isa't isa. Isang pamilyar na yabag ang narinig ni Isabela mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Gabriel, ang photojournalist na naging matalik niyang kaibigan at katuwang sa pagdodokumento ng kagandahan ng buhay sa resort. May dala itong isang bagong album ng mga litrato. Miss Cruz, may mga bagong kuha ako. Bungad ni Gabriel ng may magalang na ngiti. Gusto ko sanang makita mo ang huling pahina. Binuksan ni Isabela ang album. Sa huling pahina, naroon ang isang litrato niya habang nakatingala sa langit. Ang kanyang buhok ay nilalaro ng hangin at ang kanyang mukha ay maliwanag sa sikat ng araw. Walang bahid ng pait, walang bakas ng takot. Tanging ang isang babaeng buo, malaya at matatag. Salamat, Gabriel, mahinang sabi ni Isabela. Salamat sa iyo, Isabela, sagot ni Gabriel. Dahil sa iyo, natutunan kong ang tunay na paraiso ay hindi isang lugar na pinupuntahan, kundi isang kalagayan ng puso na nahanap na ang sariling halaga. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng mga huling sinag sa karagatan, huminga ng malalim si Isabela. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama sa kanyang tabi. Tila bumubulong na tapos na ang laban at oras na para maging tunay na masaya. Ang kwento ni Isabela Cruz ay hindi nagtatapos sa paghihiganti. Ito ay nagtatapos sa pag-ibig. Ang pag-ibig sa sarili, sa pamilya, at sa katotohanan. Natutunan niya na ang bawat sugat ay may layunin at ang bawat pagkawasak ay pagkakataon para bumuo ng isang bagay na mas maganda at mas matibay. Sa ilalim ng malawak na langit, sa gitna ng resort na itinayo mula sa mga abo ng pighati, sa wakas ay nahanap na ni Isabela ang kanyang tunay na tahanan, ang kanyang sariling paraiso.